Shut up and sit down. Wala nang intro-intro. Simulan na natin ang kwento. Habang ginagamot ni Dodoy ang bata, isinalaysay ng ama niya ang buong pangyayari. At nagulat si Dodoy kasi 2 araw pa lang nang mangyari ito, pero yung itsura ng bata ay parang mahigit 1 taon nang nakaratay sa karamdaman. Hindi biro ang gamutang ito dahil napakalalim na ng ginawa sa kanya ng elemento. At halata ang galit nito sa kanyang biktima. At nang matapos niyang dasalan ang pasyente, pinasapi niya sa katawan ng bata ang elemento. Tinitignan niya ang bata na noon ay nakapikit. "Anong nangyayari sa anak ko to?" tanong ng tatay ng bata kay Dodoy. Tumugon si Dodoy ng, "Sinusubukan ko po na hulihin ang elementong may gawa nito sa kanya. Pero parang napakailap nito." Matapos niyang sabihin ito, walang ano-ano, biglang dumilat ang bata at nagsalita. "Anong ginagawa ko dito? At bakit hindi ako makagalaw?" Wika ng isang boses na mula sa bata. "Nahuli ko na siya," wika ni Dodoy. "Sino ka? At bakit hindi kita makita? Nasaan ka?" tanong ng nakasapi kay Dodoy. "Hindi mahalaga kung sino ako. Nais kitang makausap," tugon ni Dodoy sa nilalang na nakasapi. "Pinatay nila ang anak ko. Pinatay nila ang kaisa-isa kong anak." Nagulat ang tatay ng bata. At ang sabi niya, "Hindi ko akalain na ito pala ang kabayaran sa ginawa ko." Manghiyak-ngiyak na sabi ng tatay ng bata. Dagdag pa nito na may ipinaputol siyang puno sa bahagi ng lupa nila na gagawin nilang resort. Masyado daw masukal ang lugar na yun, kaya kailangan linisin. Pero hindi niya naisip na ang malaking punong iyon ay tahanan pala ito ng mga elemento. Matapos niyang narinig ang kwento mula sa ama ng pasyente niya, agad niyang hinarap ang nakasapi sa pasyente. "Kaibigan, anong magagawa ko para matulungan ka?" tanong ni Dodoy sa nakasanib. "Maibabalik mo ba ang buhay ng anak ko, manggagamot?" galit na tanong ng elemento sa kanya. Ipinikit niya ang mga mata niya dahil alam niya na lampas ito sa kanyang gagawin.
Pero ang ikinagulat ni Dodoy ay nang bigla niyang narinig ang boses ng kanyang kaibigan. Kaya kong ibigay ang kahilingan niya, kaibigan. Pero kakailanganin natin ng isang alay. Dugo ng isang purong nilalang na walang bahid ng kamunduhan. Wika ng kanyang kaibigan. Nagulat si Dodoy sa sinabi niya. Kaya napaisip siya kung anong ibig sabihin ng kaibigan niya. Nang biglang magsalita ang nakasanib sa bata. Ano manggagamot? Kaya mo bang ibalik ang buhay ng anak ko? At walang pagdadalawang isip na sumagot si Dodoy. Oo, pero ipangako mo na aalisin mo ang itinanim mo sa katawan ng bata. Gawin mo ito ngayon at ibabalik ko ang buhay ng anak mo. Sagot ni Dodoy sa elementong nakasanib. Wala ka sa lugar upang magbigay ng utos sa akin manggagamot. Buhayin mo ang anak ko at ako mismo ang magpapagaling sa batang ito. Tugon sa kanya ng elemento. Sige, payag ako. Wika ni Dodoy sa elementong yon. Manong, iuuwi mo ang bata sa bahay ninyo at sasama ako upang doon isagawa ang pag-aalay at pagbawi sa anak ninyo. Agad namang kumilos ang tatay ng bata at ikinarga niya ito sa sasakyan nila. Habang nagmamaneho yung tatay ng bata, naitanong niya kay Dodoy kung bakit wala itong dalang iaalay. Doy, ano ang gagamitin mong alay? Tumingin si Dodoy sa lalaki at sinabing, ang sarili kong dugo, Manong. Nagulat ang tatay ng pasyente dahil ibubuwis niya ang buhay niya para sa bata. Hindi ba magiging mapanganib ang gagawin mo? Tanong ng tatay ng bata. Mapanganib po ito, pero kailangan natin gawin ito para sa ikabubuti ng lahat. Wika ni Dodoy. At nang dumating sila sa bahay ng pasyente, agad itinuro ng tatay ng bata ang lugar kung nasaan yung malaking puno. Nakita ni Dodoy na bagsak na ang puno sa lupa. Isa itong malaking puno ng nara. At ramdam ni Dodoy ang dalamhati sa lugar at gayon din ang kalungkutan. At nakadagdag pa dito ay ang bigat ng presensya sa paligid. Agad niyang kinausap ang tatay ng bata. Manong, iligay niyo ang bata sa pinakagitna ng bahay ninyo. Antayan ninyo ang pagbabalik ko sa loob ng bahay at huwag niyong iiwan ang batang mag-isa. At lalong huwag kayong lalabas ng bahay. Ito ang ibinili ni Dodoy sa pamilya. At agad siyang tumungo sa putol na puno at lumuhod. Kinuha niya ang kutsilyo na nakasuksok sa tagiliran niya at ginamit ito upang ipangsugat sa palad niya. Matapos niyang sugatan ang palad niya, ay ipinatak niya ang dugo niya sa putol na puno. At habang ginagawa niya ito, ay nararamdaman niya
ang isang pares ng kamay na nakahawak sa mga balikat niya. Kasabay ang tinig na bumulong sa kanyang isipan. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Hindi kita pababayaan. Wika ng tinig sa isipan niya. Matapos niyang gawin ito, tinawag niya ang elemento at sinabi na, sa loob ng isang araw, babalik ang buhay ng anak mo. Kaya nakikiusap ako sa iyo, ibalik mo ang kaluluwa ng bata. Biglang may tinig na sumagot, pinahanga mo ako, Dodoy. Nararapat ka nga magmay-ari ng habon. Matapos niyang marinig ang tinig na yon, ay may isang maitim na nilalang ang nagpakita sa kanya. At nang lingunin niya ang paligid, wala na yung bahay o kahit yung sasakyan. Naging isang masukal na gubat ito. Nasaan na yung bahay? At yung mag-anak? Bakit nawala sila? Sabi niya sa sarili niya. Matapos niyang sabihin ito, lumitaw sa harap niya ang tatay ng bata at yung mismong bata na nakangiti. Salamat sa iyo, manggagamot. At handa kang ialay ang buhay mo para sa kapakanan ng iba. Wika ng ama ng bata na isa rin palang elemento. Lumapit sa kanya ang itim na nilalang at nagsalita. Ako ang gabay na nananahan sa mutyang hawak mo. At nagtagumpay ka sa pagsubok mo. Simula ngayon, iingatan ka ng mutyang ito para mapagtagumpayan mo ang misyon na nakaatang sa iyo. Wika ng itim na nilalang. Matapos ang pangyayaring yon, lumipas ang mga taon at naging tuloy-tuloy ang panggagamot ni Dodoy. Naging kilala din siya sa lugar nila. Pero dahil sa tawag ng pangangailangan at kahirapan, ay napilitan si Dodoy na lumuwas ng Maynila upang makapagtrabaho. At dahil dito, nagkaroon siya ng pagkakataong lumabas ng bansa. Nakapagtrabaho siya bilang isang fishing vessel crew na nakabase sa bansang Taiwan. Bagaman hindi na siya nakakapanggamot, nagagamit naman niya ang kakayanan niya na ipinagkaloob sa kanya. Nang minsang nagkasakit ang isa sa mga opisyal nilang Taiwanese. At dahil iba ang paniniwala nito, nahirapan si Dodoy na gamutin ito. Pero hindi siya tumigil hanggang sa napapaniwala niya ito. Biglang hindi nakalakad ang taong yon sa hindi malamang kadahilanan. At nang tignan ito ni Dodoy, sinabi niyang may isang tao ang kumukulam sa kanya. Pero hindi niya ito maipaliwanag sa dayuhan sa kadahilanang iba ang lengguwahe nito. Kaya ang ginawa niya ay tinuntun niya kung sino ang may kagagawan. At laking gulat niya kasi nalaman niya
na isang kapwa pahinante niya ang may kagagawan nito. Isang Indones. At dahil kaibigan niya din ito, kinausap niya ito na alisin ang sakit ng opisyal. At sa awa ng Diyos, nakinig naman ang Indones. At yung opisyal ay pinahingi niya ng tawad doon sa Indones. Ayon sa Indones, pinagsalitaan daw siya ng masama nito at pinagbintangang kumukuha ng pagkain sa kusina nang di nagpapaalam. At ayon din kay Dodoy, talagang masama ang ugali ng taong yon. Buti na din at naturuan ng leksyon. Matapos ang pangyayaring iyon, nakuha ni Dodoy ang respeto ng lahat ng mga kasamahan niya. Gayon din ang tiwala ng mga kasama niya sa trabaho, maging ang kapitan nila. Kinagiliwan siya nito at itinaas ang posisyon, kaya naging maalwan ang pagtatrabaho nito sa barko. At nung dumaong na sila, matapos ang isang season, may isa na namang kaganapan ang nangyari kay Dodoy. Hindi niya akalaing susubukin siya ng kapwa niya antingero ang kanyang kakayanan. Ang antingerong ito ay mula din sa bansang Indonesia at napakalakas nito. Ayon sa kwento ni Dodoy, isang araw habang nakaupo sila ng mga kasamahan niya, ay biglang bumigat ang pakiramdam niya na parang may kung anong humahatak sa kanya. Kaya agad na nag-usal ito ng dasal at nagproteksyon. Pero huli na ang lahat dahil napasok na siya ng antingerong yun. Lumingon siya sa bandang likuran niya at nakita niya may isang lalaki na halos kasing edad niya ang nakatayo sa likuran niya at nag-uusal ng dasal. At habang patagal ng patagal ang pag-uusal nito, pabigat ng pabigat ang ulo ni Dodoy, hanggang sa maramdaman niyang may tumutulong dugo sa ilong niya. Naloko na, sabi ni Dodoy sa sarili. Pero hindi siya nawalan ng pananalig. Kaagad niyang dinukot ang mutya niya na nasa bulsa niya at inosalan ito ng dasal. Maniwala kayo o hindi, biglang nagpalingon-lingon ang dayuhang antingero. "Di mana kamu, anjing!" Wika nito sa kanilang lingwahe, na ang ibig sabihin ay, "Nasaan kang hayop ka?" Hindi siya makita ng dayuhan, kaya kaagad niyang sinunggaban ng suntok ito. Bulagta sa lapag ang dayuhan at agad nag-usal si Dodoy ng orasyong pangdiskomunyon para sa dayuhan. Namilipit sa sobrang sakit ng ulo ang dayuhan at ang suot nitong medalyon biglang nabasag at nahati sa 3 parte. Tinanong siya ni Dodoy, "Mengapa kamu menguji saya?" Tanong ni Dodoy dito, na ang ibig sabihin ay, "Bakit mo ako sinubukan?" Pero sa halip na sumagot, bigla itong lumuhod at nagsalita ng,
Maafin ako, mas. Sabi niya ito ng mga ilang ulit na ang ibig sabihin ay patawarin mo ako sa ginawa ko. At agad itong tumakbo papalayo. Sa pagkakataong iyon, muling napatunayan ni Dodoy ang kakayanan ng mutyang hawak niya. Lumipas pa ang ilang taon, nagdesisyon si Dodoy na bumalik ng bansa. Total, tapos na din naman ang kontrata niya. At nakapagpundar na din naman siya ng mga ilang gamit. At nakapag-ipon na din siya. Sa ngayon, tuloy pa din ang panggagamot niya. At napadpad na din siya sa halos lahat ng panig ng bansa dahil sa gawain niya. At nakaharap din niya ang ilan sa mga malalakas na manggagamot at mga antingero. Pero hindi dito nagtatapos ang kwento ni Dodoy. Dahil ang susunod na mga kwento niya ay ang pakikipagharap niya sa isang mataas na uri ng mangkukulam at aswang sa Mindanao. Kaya abangan nyo ang kwentong ito at para mamalas ninyo ang kakayanan at lakas na taglay ni Dodoy. Ayos. So yun po yung first part ng kwento ni Dodoy, no? So napakaastig ng kwento niya, guys. Kahit ako nananayo yung balahibo ko, hindi ko alam kung ano sasabihin ko nung lalo nung kinikwento niya to. Pero ito guys, abangan nyo yung susunod na part, kasi dito mas magiging ma-action, kasi ito yung part na nasa Mindanao siya, na halos lahat ng antingero ay sumubok sa kanya. Pero abang-abangan nyo yan, guys. Medyo bibitinin ko kayo dyan, I mean. Pero huwag kayong mag-alala, guys. Lapag din natin kaagad yan. So, once again, marami pong salamat sa pagsuporta ninyo at pakikinig sa mga kwento. At nawa po ay may napulot kayong aral sa lahat ng ibinigay ko sa inyo. Once again, ito po si JR at kayo ay nakikinig sa Lihim na Aral.